una-una mo ang ato ang kalipayan matag Domingo kana gyud masimba na tatong buhi ka Dios. Amen. So praise God. So salamat kayo nga panahon nga gihatag usab sa ato ang admin no nga kitay gihatahasan nga mo hatag mo dala sa mensahe karon nga kabutagon. So ako nagpasalamat labaw sa tanan sa Dios nga iya akong gigamit po para sa pag-deliver sa iyang mensahe. So akong mga pagdasig pagtinguha sa matag usahan nato karon is abli ang atong mga hunahuna o kasing-kasing willing nga mamati sa pulong sa Ginoo. So kung naduna may pwede nga makadisturbo sa imuha, pwede ato sa nang set aside, no? Nga na, para makafokus sa pulong sa Ginoo nga ato madunggan karon nga kabuntagon. So salamat no sa ato ang tema karon nga bulan nga kitang tanan gihimo pagkamatarong, gihimutang pagkamatarong sa Dios. Iyon ba? Christ righteousness is the answer, tinuod, no? Siya ang iyahang pagkamaayo mo'y katubagan sa ato ang kaluwasan, katubagan sa ato ang kapasayloan, katubagan sa tanang espiritu, reconciliation, labaw na sa ato ang relasyon ngadto sa ato ang buhi nga Dios. No, ang iyahang pagkamatarong ingon pa niya sa iyahang mensahe no, sa Corinthians chapter 2 verse 2 Corinthians 5:21, nagaingon dito, ang iyang pulong is pinaagi kaniya bisan siya nga walay sala, kitang tanan nga iyang gihimong matarong, no? God made him who had no sin to be sin for us. So salamat kayo anang nga so that in him we might become righteousness of God. Ang gatapan with righteousness of God. So nahimo tayo matarong pinaagi sa ato ang buhi nga Dios nga si Kristo. So gisdutan sa ato ang niaging nga nagwali ato ang pastora May, gisdutan niya nga usa si Abraham gihimong matarong sa Dios. Nakahinumdum matang tanan sa Genesis chapter 15 verse 6. Ingon niya Abraham is considered righteous because of his faith in God. Kabalo mo unsay kalahian nato ni Abraham sa iyaha nga panahon ug sa tuwa karon. Nibilib siya unahay sa nahimong righteous sa tubangan sa Ginoo. Basta tuwa karon nga panahon gipamatarong ta sa Dios una, no? Sa iyang pagkamatay dito sa cross ni Kristo, dito nahimo taniyang matarong. So ang believe sa iyaha gihimo sa Dios nga matarong. So kay diskutan man nato si Abraham. So ang akong dadon mo karon dito sa kinabuhi ni Abraham sa Genesis chapter 13. Kani nga mensahe nagahisgot ni dito katong bitawong si Lot o si Abraham na karoon sila og ganang dili pa maayo ang ilahang mga katabang tungod sa ilahang kadato na sa ilang kadaghanan ng mga katigayunan. Nahimo nga nagbangi ilang isig ka mga sa tawag ani mga iyang mga bantay sa iyang mga kahayupan nila. Nag-away na sila kay diin gamay na lang ang lugar nga mapakanan sa ilang mga hayop tungod sa kadaghan sa ilang mga hayop. Nya duhaman sila. Si Lot ug si Abraham na si Abraham na siya kagalingon nga kahayupan, mga kaptangan. Si Abraham na pud siya og both sila duha gi-prosper sila sa Ginoo, gipadato gid sila sa Ginoo. But before na siya diha nga wala tanang mensahe na nahimo nga niyamot si Abraham ang sitwasyon nga ni-decide siya nga magbahin na lang sila or magbulag na lang sila sa mayong kamubuton sa iyahang pagmangkon o gagaw nga si Lot. But dili sa chapter 12 adunay nahitabo nga dili maayo. Sa chapter 12 dili ang nahitabo nga si Sarah
nga muadto sila sa Ehipto. Ni-decide sila sa Ehipto kay tuod ang lugar nga ilang gipuy-an is nagkaroon o wala na'y pagkaon o nagkaroon og pamay. Nagkalisod na dito. So, sa panahon mo sa ilaha sa una is ang Egypt is nindot siya kayo nga lugar. Kumbaga, mao siya ang Garden of Eden ba? Kumbaga, sa ilahang panahon. Sa panahon nga nagpagkalisod sila, sa Egypt din sila mudagan. No? Sa Egypt sila mudagan. Kaya nakita nila dito, adunay daghan nga pagkaon or nakita nila dito nga kaya i-supply sa Egypt ang ilang mga pahinanglanon. So tuod mo niya, ito na sila dito sa Egypt, pero before sila niya dito sa Egypt, nagsabot sa sila daan siyang asawa. Nagsabot sila, nga miingnan niya ni-decide si Abraham, nga gingnan niya si Sarah nga, Sarah, dili sa ka, kung mangutana sila, dili ka na ko asawa. Ingnon lang nato nga, igsuon ta. Kaya kung ang tulo na ko nga asawa ka, niya basinay na kagusto sa imo ha, basin patiyon ko. So nga na ang ilahang negosasyon ni Sarah. So doon isugot si Sarah kay alang-alang po sa iyang panano nga para di po mamatay. So tinuod na gustuhan si Sarah ni Pero sa Egypt. Pero natingala si Pero sa dihang na iyahang dalas si Sarah dito sa iyahang palasyo. Natingala si Pero kaya ang iyahang mga katawhan is iya man o lang kamatay. So natingala siya, iyan ang ingani man lang nahitabo sa amoa. So dito na ni Abraham ay ni Pero, nga si Sarah di ay asawa din ni Abraham. So nagkaroon si Abraham og kanang kasalanan, mga tubangan sa Dios. So ingana si Pero, balik imong asawa kay dili mi gusto nga kami tanan diri mahurot mi og kamatay, mahurot mi kamatay. Tungod lang sa imuhang gihimo sa moa. So motong gibalik niya si Sarah kang Abraham o gipalaya sila. So muning sa chapter 13, muna ako lang itong gisaysay sa iyang sa tuwa ang 12 para may balaan na ito. Unsay na ganong nahitabo sa 13, no? So at least, masabta lang ito, nga mga ito story. So pag-abot nila, nagbiyahe na sila, palakaw gikan sa Ehipto. But before na ni Abraham gihimo nga nakabot sa lugar, si Abraham na ilhan siya sa gahimo yun siya kanunay og altar. Sa dihang muduol siya sa Ginoo, gahimo siya gabil siya og altar, gahimo siya og tent. Si Abraham na ilhan siya nga usa siya katawo nga gina-consider niya nga ang iyang kinabuhi is walay bili tubangan sa Dios muna na kinahanglan sa kanunay nga musik at tubangan sa Ginoo ay siya mahimo og desisyon sa iyang kinabuhi. So mo rin nahitabo sa chapter 13. So si Abraham naghimo sila og desisyon. Ang nakalindot ani bisag naa sila si Abraham nasayop siya, pero ang nakalindot kay kabalo siya mo turn, no? Mubalik kung asa siya, mubalik ug muduol. So there is a verse palit ko sa slide. Diyan sa verse 4. Okay. Genesis 13:4. Kani, when we had first built an altar, no? Naghimo gid siya og altar. Then Abraham called on the name of the Lord. So naghimo siya og altar para sa pagbalik niya sa tubangan sa Ginoo. Kaya nakita nato nga nasay laps nga nahimo, no? Sala tubangan sa atoang buhi nga Dios. Para makahimo dayon siya, makaproceed siya sa iyang kinabuhi. But igsuon si Abraham, gihimo siya matarong sa Dios, no? Tungod sa iyang pagtungo sa atoang buhi nga Dios. So sa Genesis chapter 13, no, ang ako na to ani si Abraham, kung mabala na to ang storya ni si Abraham, bisag siya ang gitawag sa Dios, bisag siya ang mas magulang ni Lot,
But gihatagan niya og chance si Lot nga mo pili og una sa lugar diin sila pupuyo. No, ato basahon no sa Genesis chapter 13 verse 8 to 9. So Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between you and me. Kaya diri magto kay ano naman sila, nag-away-away na, nagkaroon na og panag-away ang iyang mga kuwante, bante sa mga kahayupan. So ningon si Abraham na dili ta pwede mag-away, no? Between your herders and mine, for we are close relatives, no? Is not the whole land before you? Buntahin na niya si Lot. Let's part company. If you go to the left, I go to the right. If you go to the right, I go to the left. So next, so Lot looked around and saw the whole plain of the Jordan towards Zoar was where, so nagkatubig, no? Nakita niya, unlike the garden of the Lord, like the land of Egypt, no? Ang ilahat, pagtanaw itong lugar, nananaw ni Lot, mura siya o Garden of Eden, or mura siya o Egypt. Nga lagi kanito ang Egypt yun sa unang panahon. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. So nagkaroon na sila o bahin. So next verse. So Abraham lived in the land of Canaan while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tent near Sodom. So now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Next, the Lord said to Abraham, after Lot had parted from him, hina siya sa Ginoo, look around from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. No? Salamat kayo sa mensahe sa Diyos. Before ta mag-proceed, mag-ampo ta, atong ito po itong mga ulo. Ginoo kalabigan ng Lord, salamat kayo sa inyong faithfulness sa mga matag-usa ka kinabuhi. And before Lord, may maminaw sa mga pulong, una-una Lord, dipiyuhi ang una-una ang kasing-kasing. And forgive us, Lord, sa mga iniquities, Lord, nga mong nabuhat niya sa mga tubangan. And karon ng kabutagong, Lord, we invite your presence. Holy Spirit, be with us. Bisan man ako, Ginoo, nga mag-share sa imong pulong. Dili ako ang ngayon, dili ako working nga mag-share sa imong pulong. Magsalamat, Ginoo, sa imong hatag kanako og oportunidad, Ginoo, nga mahimo nimo alagad ani nga kabutagon. Salamat, Lord. Amo kang pasidunggan ani nga kabutagon, Ginoo, in Jesus name. Amen. So, padayon ta. So nakita na to nga nagkaroon gyud sila og no? Naglahi na sila. So ang gipili ni Lot is kato nakita niya nga nindot kayo nga lugar. Then si Abraham naitulog kabutang nga i-share sa inyo kung unsa ka klase si Abraham siya magpili. So muna kita tulan na ko niya akong mensahe is the power of choice. Let God choose for you. Okay? So naagi power ang pagpili. So, I believe ka na imuhang katapan, imuhang bana, imo ginagpili. Ako magutana, ikaw ba yung nagpili, anak? No? Kamalungo nga sa atuan ni karon, natay iya ng mga kada bitaw atuang standard. Gusto na itong masawa, gusto na itong mabana. But, usahay ngayon na, ano kanimo na akong napili? Ano kanimo na akong namana? Hindi mo rin mga akong napili. So, ngayon mga iyan na. But, muna ko ngayon, the power of choice, let God choose for you. So, karon nagpuntahan na ito ang estudyuhan kung paano si Abraham nga gahimo og desisyon. Paano siya mupili kung unsa siya nga klase nga tao. Because, ang tao niya nga gimatarong na sa Dios, matured nila siya, ilabi na sa paghimo o posisyon. Na ay maturity, nila yung katapad, maturity. No? So, dili na di ay kanang ang tao nga gimatarong na sa Dios, o ang tao nga gipili na sa Dios, dili siya immature sa tanang aspeto sa iyang kinabuhi. So, muna nga, ang una nga gihimo gid ni Abraham, before siya ni himo decision na dako nga decision sa iyang kinabuhi is he turned to
to the altar. Una gid siya nga nag-make siya og decision siya kinabuhi. Ibalik siya sa iyang altar. Kaya si Abraham, sumala sa akong ingon ganina, nainhan si Abraham nga sa altar o sa tent. Pag-uwi kay Abraham, mailanin mo siya nga, siyempre ang first kila ito mailanin ko si Abraham is siya ang father of all nations, di ba? Pero si Abraham siya ang usapan na ito siya mailanin sa tent and altar. So, first he returned to the altar. Before making any big decision, Abraham went back to the altar. Kabalo magod siya, katawo magod siya. Kabalo si Abraham, katawhanon na siya. Kung iyang tawhanon mo na mo decide, possible pwede masayok. Possible pwede dili mao ang iyang mahimo. So muna first nga iyang ginahimo adto siya sa altar. Seek siya sa Ginoo, nangay siya sa Ginoo direction, nangay siya sa Ginoo guidance unsa gid ang angay nga buhaton. So altar is a place of worship, no? A place of surrender and seeking God. So kabalo si Abraham, asa siya mobalik, asa siya moadto. Kay gihimo nga gipili siya sa Dios. No? So kabalo siya kung unsay iyang angay buhaton una-una. So muna gusto sa Ginoo sa tuwa karon, ini nga atong pagahimon, ang gusto sa Ginoo sa tuwa karon kabaluta kung asa ta una magsugod. No? Kabaluta asa ta mag-start una, mayroon ka nga gusto ko mag-business, gusto ko mag-work ani nga lugar, gusto ko ani. But usahay, mingon ka, usay ako unang buhaton. Di ba nayana nga mga pangutana, visit ka pangutana, sis or pastor or pastora or brad, gusto ko nga ni, kung ikaw, sa kayo ikatambag, usay ako unang buhaton. Di ba natin nga pamaagi or ato ang mga kuhan nga, para sa itong mind, naay makakuhan sa itong mga, usay angay buhaton. Pero, ang gusto ni sa Ginoo sa tuwa, kung maghimo kag ini nga big nga decision or small nga decision, ang gusto sa Ginoo sa tuwa, una ta mobalik sa iya. Adto ta siya musik dito una sa iya. Musik ta og guidance, musik ta og direction. Kung unsa gid angay nato buhaton. No? So, muna kay ang dito sa altar is na dito ang pag-surrender. Na dito ang pag-worship sa Ginoo. Pag-worship is ang pag-acknowledge sa iya. Nga Lord, ingon pa ang Proverbs, no? Nga kung ang tanan nga imong pagaplanuhon, isubmit mo sa iya, ihatag nimo sa iya, i-acknowledge nimo siya. Kay bisag kung sa nato ka bright is panibutan, tubangan sa Ginoo, wala gihapon, no? Ingon pa, the wisdom of this world is foolishness in the sight of God. So, muna nga, worship ato siya i-acknowledge and surrender. Surrender na to ang atong mga plano, mga desires sa atong kinabuhi. Ang seeking God para dili masayop. Para dili masayop kung unsa giangay mo gabuhaton. So ikaduha, nga gihimo ni Abraham, he chose peace and unity. Sa Abraham valued relationship over land. Siya okay sa tuwa. Usama nang magsigit tag-away, uban ta sigit tag-away. Kunya, dili sad maayo ato ang relasyon kanunay. So, mas ipili ni Abraham, okay na. Yung pa ang verse 8 of 9, Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Inya na gibalyo ni Abraham ang ilahang relasyon sa iyang ikagaw. Sa tuwa, bisag ison magay nato na, sugod kita dili nato na tinggan. Kung samot kanang kisay kinamagwangan dinhi. Kisay magulang dinhi, kinamagwangan. Unya, naikabtangan ning mong ginikanan. Musugod ka nga imong mamod unahon papili sa imong kabtangan sa ginikanan. Dili, di ba? Dili ka musugod. Dili, ako'y magulang, anong siya imong ipauna? Ano? Or ang lamot ini ako una, ako ani diri nga side. Dito to kimuha. Yung ikaw na magulang nga, dili mo na pwede. No? Dili na pwede kay unya ang hinungdan mag-away na gid mo. Kay di mo magkasinabot.
Bisan sa pamilya, na ay desisyon nga dili kasabutan or na mga butang nga paliton imong magkasinabot. Mora hinungdan nga magbangi or dili magtingog. Nya usay dugay pagid kayo bahala ka diha. No sa magtiayon, gagmay ra mga butang. Ingon niya. Di ba usahay dili ba ato ang mga kagalingon ba mo nato ipagtigbabaw. Ato kagalingon nga mga kagustuhan mo ato ipagtigbabaw. Actually, away yung dapat una si Abraham pili. Kung kita'y paano kay siyempre, si Lot is ni ano na sa iyaha. Tungod sa iyaha, si Lot gibless sa Ginoo. Ano ba? Tungod ni Abraham, si Lot ipanalanginan sa daghan kaayo. Attached na sa iyaha ba? So ikaw, ikaw may una mong pili. Siyempre kung pride mo, siyempre ako mas magulang mo. Pag umangkon natin ka, o yana ba, or ikagaw tika niya, kung wala ka, wala na nila sa tuwa. Kung wala, bitaw ko, inasan na rin mo ako. Di ba, igana mo yan itong mga linya na ito sa kinabuhi? No? Inay mo kagalingon nga, aminin. Aminin. But si Abraham, mas kipili niya ang kalinaw o unity, panaghiusa. Kaya dili sa gusto nga, kung palihon na ito ang istorya, amot kung unsay resulta, kung si Abraham yun ang pili. Wala ka malo sa resulta. Pagsalamat na lang sa Diyos, kay si Abraham, nagpaubaya. Nagpaubaya dito dapat yung usahay. No? Dili sa tanang panahon, kita ang right. Naay panahon, bisag gusto ka, bisag tama ka, piliin na ito ang magpakahilong para naay kalinaw ang ato ang kalinaw. Ato muna o kasing-kasing. Pero mga ekson, lisod siya, kay isip nga tawhanon, kabulong, kung kabulong ka nga rin, ipaglaban yun na mo, tinood o tinood. Ipaglaban yun na mo, dili, sakto ko. Na ako sa sama kadalan, ikaw nitipasan na, ibangga sa kuha. Di ba? Na mag-inganan ng mga panahon ba? Nga, bisag na ka sa tama, dili sa tagang panahon, nga tama ka, kailangan mo ipaglaban. Nadi nga na nga sitwasyon. So, Abraham, gibalyo niya ang relasyon kaysa yuta. Mas importante niya ang relasyon. He prioritized unity over ownership. Mas iuna niya ang unity. Panaghiusa. No? Ang panaghiusa sa pamilya. Mo iyang giuna. He refused to let material things divide the spiritual family. Di ba kung ano dito siya, lalis siya. Pag-ingon ni Lot niya, sige, ano ako ay dili, alkansi ko. No? Kung kita ba, kung tawahan ay dili, alkansi ko. Imo mo nagipili diha, nindot kaayo. Mo may describe like Garden of Eden or like Egypt. May describe sa gipili ni Lot. Subot pa sa Lot, nindot din siya kay nga lugar, nga iyang gipili. So, muna nga, si Abraham, okay, imo na, no? Imuha na. So, mas gipili ni Abraham ang relasyon nila or dili mabungkag ang ilahang relasyon sa iyang igagaw. So, wala niya gitugtan ang mga butang nga mao'y hinungdan nga magaguba sa ilahang espirituhanon nga pagpamilya. O bisan sa tuwa diri mga igsoon, sa tuwang simbahan, usahay natay dili na ito malikayan nga mapasakitan nato diri susulod sa simbahan. We are a spiritual family, amen? Usahay dili mo makita na lang sa nato si sister. Tungod lang natay nakuan kay dili ta magpaano pod. Nag-usa lang ako si brother, wala na siya ni simba. Nay mga ingana ba? Usulod sa tuwang pamilya. Kaya dili ka gusto, dili na ito pwede iubos sa tuwang standard. Pero dili kay tanang panahon nga ingana atong pagabuhaton. Ingnon para ingna atong katapay, mas maayo ideya kung magpahilom. No? Hilom ta sa ay. Di ba kung isa may mag-away sa mag-asawa diri nga magsigiog ka ng putak-putak ang baba ba? Di ba sa may lingog-ngog kayo? No, lingog-ngog kayo. Saba kayo. Unya ang pares mo kay dili magpa-building.
dili, sakto gini ako So, dami nga ng mga instances sa atong matag sa kinabuhi. Amen? So, si Abraham, mas kipili niya ang kalinaw o ang panaghiusa. So, mabunay, I believe, nga may gusto sa Ginoo sa tuwa karon, hinay mong katapat, pilion na to ang panaghiusa o kalinaw. Asa may mas nindot, daghan ka ang mga butang na naangkon, niya, daghan bukag na pasakitan nga tao, o daghan ka friends, less na kay kalipay sa mong heart. Mas nindot pagkit gihapon nga magtagpo ng mga tao diha, langmit kayo mga smile. Nya wala yung tago nimo ba? Pag naanak ka, uy, nanasipan, ano? Tago bisig nakita na. Tungod kay dili maayo ang relasyon. Bisan sa magsuon, ingon pa na nila, mas maayo na ko na magsuon nga dili magtapat ang balay. Kaya kung magtapat daw ang balay sa magsuon, magsige away, depende ra kita sa pagpadako sa ginikanan, no? Pero ngayon sila, mas maayo na ning talagsar tawag kita kay bibo. Praise God. So, naay mga tensyon sa pamilya, nga isahan, gamay lang, wala hinungdan. Or bisan nasakitan lang kagamay, mas piliyon mo nga, wala, mag-wild ka. Para mapansin ka, anak na lugar ka siya. So, usahay, kisa may mga batanon din ni. No? Usahay, nasakitan lang ka. Kaya mong crush na ilaing gusto. Wala ka niya gipili. Ato mo ni vice president yung mga batanon. Kaya asa imo, di mo? Ano na dahil ka, magwala na ka sa social media. Magwala na ka sa social media. Magpost na nagagdagan nga taas ito. Wala kay tuan, anak-anak, no? Anong kita niya na. Mas mayo pag ihapon dahil nga silent. Tubangan sa Ginoo. No? Like ni Abraham. So, mga iyang gihimo. So, daghan sa tuwa nga, bisan sa tuwa mga kapamilya karon, salamat kayo kung sa tuwa pamilya karon nagsundo, mayo ang relasyon. No? Salamat kung anak ko kapamilya karon. Katong na yung mga kapamilya nga, dili mayo ang relasyon, ako silang i-reach out at balik. Amen? Amen. So, ang gihimo ni Abraham ikatulo, tulo ra gid para dalita mahuman sayo pa. He chose to be considerate. Dili kay weakness mga igsoon nga mo considerate ka sa tao. Iimuha sa sige. Asa may mas nindot, ikaw ang permiting magpasensya o ikaw ang permiting ang inapasensyahan? Asa na wala nindot nga, pasensya, siya tawagan na, sige lang, one mong good na siya. Nga na ba? Sige lang ay sikuan, sige lang, nga, one mong good na siya, pasensya na ka sa iya ha. So, masukot ka nga, ikaw na lang perminti. Ay, di ba lain, mas nindot talaga po ito, ikaw po nagpasensya. No? Ikaw po, mo-consider ba? Mo-consider ka sa imuhang isig ka tao. Yun pa ang, si Abraham gave Lot the first choice. So, dili kawalan sa iyang second choice na lang siya. Ang sobra na lang ang iya. Sa balay, dili na pwede sa tuwa. Dili pwede sa tuwa ka, ulahin tayo pili sa mga tawanon. Siyempre, kung nakita niya, isa may gapin na yung ganahan or may parapol. Di ba, ganunay kayo nag-pray nga, Lord, I pray, ang madaugan nila, kanang, ano lang, mga, katong ako first prize. Di ba, naman, kay kita mismo, nakita ng lumindot, naging kayo na, akong ganahan. Di ba, alam kita, gusto lang na, Lord, agwabo na yun ka, Lord. Gusto lang ni. I pray, ako na ni. Anak, kini kay, gwapo kayo ni Lord. Ano ba? Gwapa kayo ni Lord. Lindot ni, anak. So, kung ikaw magpiliyon, una yun ka nga magpili eh. Kada kanin palinyahan ka papiliyon sa mga buwan, hanggang kung nasa ulayan sa likod, bilin na lang may ato, ane. Ato ko nung baguhon. Kung karon sa ato anniversary kami sa June 22, baguhon ko nun ato biya ang ulahi, ang nindot mga items may mga ulahi. Ayan, sama. Ha? Ay, magsilanan po, magpakain. Ang tanan na lang po, magpanglahi, wala yung unang pila. Ha? So, kaya na, kasi siyempre, kita na tawhan nun, first nga makita na to, niya, naka-attract
Dapat din sa tuwa, mo ginaday na itong piliyon. Di ba? Mo ginaday na itong piliyon. So, tungkol kay tawhanon ta. Pero salamat kayo sa life ni Abraham. He chose to be considerate. Sige, ikaw na. Although magulang ko nimo, manghunti ka, dili tungod na ako, dili ka madato. May hingana ka mga sitwasyon, dili tungod na ako, nakapasar ka. Wala na tayo may hingana, no? But, ang tulo sa Ginoo sa ato ang karon mga igsoon nga mahimo kang mo considerate sa ato ang isig ka tawo. No? Dili kawalan, pagka dili na weakness nga mo consider ka sa uban. Mas ipalabi nimo sila kaysa imuha. Sa mga ginikanan, sagaran naani silahan. Sige, palitan ti kaani bahala gula ako. Di ba anak sa itong mga anak? Pas kunahon ng mga anak, no? What if kung i-apply ko nato sa tuwang tinuod yun nga pag kinabuhi, dili lang sa tamas itong mga anak. Or di sa simbahan, sa tuwang isikataw, sa tuwang isikatotoo, mahimot ang considerate sa uban, sa ilaha. So, ingon pa, ang pag-considerate is dili siya weakness, is a strength din siya. Na strength din ang consider ka. O strength din siya. Express through humility ang pagpausos. So, muna maigsoon nga, kunya consideration is the outworking of us secure na faith. Okay. Kay, i-consider ni Abraham, nagtuo si Abraham nga kung silot ang una nga mupili, dako iyang pagtuo sa Ginoo na napagimas tabis pa din sa gipili niya. Muna ang gipili ni Abraham. So, ingon pa na ko nakatunan, pwede mo ka magreklamo pero nag-smile. Saan pag reklamo nga nag-smile ka? Naisa kung napanghitabo ba nga na isa mahilig din ka ng mag-coffee or unya or kanang mga sa restaurant, tingala ka, ikaw na nag-order nga, ikaw na hinaservan. Mingon din ka nga, di ka nang harik eh. Langayan kayo ang ilahang kuhan niya. Kita ba'y una nag-serve, gutom na kayo ko. Samot naggutom na kayo ta? Samot lagi kataas itong temper. Naggutom ba? Malakot tayo ta. Dali na kita malakot. Dali din ta masuko. Kalakot kayo ni ilang kuhan mo niya. Samot na nga, imahaba ba walay prino. Kalakot ba kayo aning ilang kuhan niya? Gutom mo yung naging ina, ha? Diyan. Nakakita ko nga. Kuhan. But, naisa ka istorya ba nga, nag-order sila, nasa kasabay, nag-order sila, dungan sila nag-order, niya iyaha, na-serve na. Ang katong isa, almost 1 hour na, wala ka na serve. So, yung gihimo, gidoon niya. But, grabe ka ang pag-approach, grabe ang yung ina niya, ma'am, excuse me, almost 1 hour naman ang ako paghulat grade. Wala pa, hindi pa ba okay ang ako ang order? Pwede na lang i-cancel na lang. Yan, nag-smile din siya. Pwede din ako mag-reklamo nga mag-smile. Sige na, may challenge no? So, mahimog lang mo considerate sa uban. Nya, ang approach pagin sa kuwan, ang approach pagin sa katong ilahang ikanan, wala pa kayo, sir, sorry kayo, pasensya na, ano, wala storya dito. So, agi mo niya, yan na lang i-cancel. O, nilakaw siya, anak ko isang, amazing kayo siya. Kaya naka-smile na siya. Ang saan ka na nato. Bisan ka ni suklian na taong candy, masuko na ganit. Asa na daw sa Pilipinas na candy pwede isukli. Isukli, pero hindi pwede ipalit. Praise God. So, wala siya, no? Mahimot ang considerate. Bisan sa itong mga kapamilya o sa tuwang or sa trabaho. Naasulay mga daghan kayo mga ginapang apas ng mga target niya. Dili makaya sa imong kauban. Na ako'y nailhan nga ang ilagin mo pag dili niyo human, hindi siya musugod nga muaot na siya. Iya di pahuman balak mulapas na siya oras. No? So, lahi ang sitwasyon sa tao. No, lahi ang sitwasyon sa tao. So, kabaluta nga
o gitudluhan ka sa Ginoo nga mahimo ka mo consider sa tanang sitwasyon sa pamilya. Amen? Amen. Praise God. So, mo na ang gihimo ni Abraham. He let God choose for him. So, sa ikaw pa, he trusted God provision. So, sa verse 14 and 15, nag-aingon, next pa yung, the Lord said to Abraham, "Dito tayo, Lot had parted from him. Look around from where you are." Okay. So, praise God. To the east, di ba? Huwag niya sa kabalo nga, pati mo naghala ni, napay north, napay south, napay east and west. So, left and right, atubangan sa likod, ang gihatag sa Ginoo sa iya. Iyon pa, walay nangalagad sa Ginoo nga pakaulawan niya. Walay nangalagad sa Ginoo nga pakaulawan. After Abraham gave Lot the bitter-looking land, God remind him that His provision would surpass anything Lot could claim. No? Sa kanaghan o sa kanindot nga lugar nga na-claim or giangkon ni Lot, ingon pa sa buta, sa gihatag niya nga portion kang Abraham, gilabuhan pa to si tanan. So ingana si Abraham, kaya ang tao nga secure ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, secure iyang faith. Dako iyang pagtuo nga dili sa pasagdan sa Dios. Dili kawalan nga maulahi ka. Maulahi ka sa pagpili. So muna nga si Abraham ipasagdan niya ang Ginoo mo'y mudiktar sa iya. Or ang Ginoo mo'y nipili sa iya ang asa siya. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen? Dili ta niya pasagdan kung tinud-anay ang atong pagpangalagan sa Ginoo. Kani nga mga upat ka mga butang akong i-share sa inyo ha, is mao ni ang bunga o ang pagpakita ng pagka-mature nato espirituhan nga aspect sa atong kinabuhi. So, mao na nga kwanta sa Ginoo ano ta niya karon gi-remind ta niya og balik. No? Gi-remind ta niya og balik. Mahimo tang mubalik sa altar before kang muhimo og decision. And mas pilion na to ang kalinaw o panaghiusa. Ay ikaw pa, ikatulong, pilion na to nga mahimo mo consider. No? Sa atong isip ka tao. O ikaw pa, salit ka sa provision sa Ginoo. Natuo ko nga dili tanya pasagdan. No? O ato ka sa kamulot. Unsay nahitabo sa dihang silot ang ipili. Abi niyo dahuman ako no. So dito sa side ni Lot, ipili niya ang lugar nga nakita lang sa iyang mata. Ingon dre, vicious based on appearance. Lot judged by sight, not by spiritual insight. Pag-ingon niya, sige, una ka mapili niya. So, siyempre, kung ikaw naman, excited kaya ka mapili. Ikaw kung lagi mapili, di ba? Sige. Kana bakit? Kita na ko diha na lugar, no? Nindot kay Sanan. Ako aning Valencia, kay daghan kay 7-Eleven. Ako aning Valencia, kay daghan kay Mr. DIY. Balumbahan na ng Mr. DIY 7-Eleven sa Valencia. So, makita ni mo ba? Siyempre, kita ka itong hanon. Kanina negosyo, nindot yun ni. Klaro kayo, income si Kuan. Murag, diya po siguro po. Natin mga ingana mga mas piliyo na to nga, mas nakita na to. Kasi siyempre, kita ng mga tao, sa gana na to, ka-decide ka sa atong kakakitaan. Ito, daghan kayo. Sa muntag, daghang kwarta, no? Dahon kita na, daghang income. So, maglagat itong mata, daghang kwarta diha ay, diha guro ta. No, diha guro ta. So, wala gihimo ni Lot. So, nakita niya nga, nindot man ang lugar, so, iya itong gipili. Katong sa lugar, sa doon sa Sodom at Gomora. So dito siya nagtukod. O dito siya nagpuyo hantod nga wala siya nasayo diay
sa iyang future. So, balik so itudluan na sa Ginoo nga kung mo desisyon ta, dili lang pinaagi sa atong nakita, sa atong makita. But gusto sa Ginoo sa tuwa mo decide ta according sa atong mga pagtuo diya sa Ginoo. So, usahay magdesisyon ta nga kanang makita na to physical. Ingana ra nga to ang limitado nga mo decide. So ingon pa, ang mga butang na nindot kayo nga makita nato, dili din na siya maayo. Para sa tuwa nindot ni, pero dili din na enough. Dili din na siya enough. No? Abi niya, okay na niya future. Siyempre, isa may nakabalo sa nahitabo sa Sodom at Gomorrah. Wala gimay ni Lot sa pag-decide niya. Siyempre, ayaw kita na first ang iyahang makuha nga kaptangan. Nindot nga lugar para sa iyahang mga kahayupan. Ang karon lang ba? Ang karon lang. Ang nga sitwasyon niya. Nga masulbad ni nga sitwasyon karon. Kaya naglisod naman mi, ako ni. Kaya para masulbad lang ni, makakaon niya ang kahayupan. Bahala na kang Abraham niya. Siya na yung magproblema. Ana ang mindset nato sa iba. Para karon lang makasurvive. No? Pero wala niya nagbatan kung sa future niya. No? Ikadua, it shows selfishly and wrongly. Sayop yun. No? Nagpili si Lot ang iyang pagpili is self-centered. Ang iyahang kagalingon mo iyahang nakita. No? Self-centered ang iyang pagpili. Wala niya i-consider ang iyang igagawa. Si Abraham. Dapat kung ingana nga sitwasyon sa tuwa karon, iba i-consider yun nato sa mga mama, sa mga asawa. Dili biya ka mo decide no, kung si masyak lang na imong bano, lang usan na. Or masyak lang imong asawa pagabot ni no, lagi ka ana. No? Naghimo na ka ani, ingana. So pagabot sa balay, mag-ubot yun mo. Mag-ubot yun mo kay wala na kabalo imong pares nga kana imong gipili. No, dahil mga ingana nga mga kwan, si Abraham wala na niya ginamay. No, wala na niya ginamay. So, gi-honor niya, wala niya gi-honor si Abraham, nga mga iyahang spiritual father. Hinumduman na to si Abraham may gipili sa Dios o si Sarah. O si Sarah, part siya sa purpose, sa plano sa Ginoo. Si Lot wala napin, pero wala na niya i-consider si Abraham. But ang iya lang, makita niya na maluwas ang iyang pamilya o ang iyang mga kahayupan. So wala niya i-consider daw long term. Ang iyang pananaw is short term lang. Wala niya gitanaw daw, what if no, kung mahurot ni, what if no, sa kaya mong ugmaan ni. Wala ingana. Ang itudlo sa Ginoo sa tuwa mga igsoon, nga ingana ta mag-desisyon. Katanaw na to, unsay umaabot sa future kung buhato na kami. Kung mudiskubi ko, kung ako ang idisubi akong mama, akong papa, unsa may akong future. Naay ka istorya or naay ka na kasabihan, pwede ba daw no, kung maayo yung buhaton karon sa pagsugod, yang ending nimo dili maayo? Dili din siya pwede. Maayo na yung sugdan, so ang ending, maayo gihapon. So, kung sugda na to, kung dili maayo, siyempre ang atong ending na, dili kaya po maayo. So, ang itudlo sa Ginoo sa tuwa karon is dili ta mahimong self-centered. Dili ta mahimong self-centered. So, tanaw na to kung sa mga consequences sa atong decision nga itong pagkahimo. Para sa mga ulitaw talaga, sa kabalo man ko nga makita nato ng mga daghang mga gwapa nga nakapalibot nato. Dili na ba tanang gwapa daw no kay para gid angay sa imo. No? Sa mga batanon. So, ang gusto sa Ginoo sa mga batanon sa tuwa, dilion na to kung sa iyayo para sa Ginoo. Dili magdali. Dili magdali nga mo decide, dili magdali nga mo decision. Gingon na dayta nga nalipay mong kuani sa karon. Pero wata ka balo unsa future sa umabot na to. So, ang itudlo sa Ginoo,
nga magkaroon ta og panan-awon sa umaabot. Sa before nato nahimuon, maktan-aw na nato unsay ugma ani. No? Pero sa tuwagon kung dili ka mangalagad sa Ginoo, dili ka mapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, di na ka magsimba, dili na ka unsa may mahitabo nato sa future. Yeah, we're praying nga malangit ta. No? So dili gyud na manato maangkon. Kay ingon pagani dili tanan nga sa ato ang pagpaningkamot, dili tanan nga nakaabot yun sa finish line nga nindot. So, mo na Mikeson gusto sa Ginoo sa tuwa karon nga mupili ta o dili sayo. Ha? Amen. Ikatulo nga gihimo ni Lot, he values wealth over godliness. Ganun mas gibaya, magano kay ang magtaga values niya ang wealth over godliness. Kabalo mo Mikeson nga sa dihang pagbiya niya kang Abraham, na himo gid nga dili maayo ang ilang kinabuhi pag-abot nila sa Sodom at Gomora. Ang Sodom at Gomora mo nang gisunog sa Ginoo tungod sa mga tawo nga makasasala na iyang gi-value or iyang gi-trade niya ang holiness kaysa gi-trade niya ang holiness over sa opportunity. Mas okay. Mas kita man niya nga opportunity ni diri ko. But ang iyang holiness, pag-abot niya dito nga lugar, nawala. Ganun nawala man, ang lugar nga iyang giyatuan is lugar sa mga tao nga makasasala. O, ingon pa, Lot willingly moved near a corrupt culture. Dito siya ni decision siya, ang decision nga iyang gihimo is maunoy nakapadaot sa iyang kinabuhi. Ganun na daot man ang iyang tibok pamilya sa panahon nga gi-judge sa Ginoo ang Sodom at Gomora. Namatay ang iyang mga anak o ang iyang asawa. Gina niyang asawa nga dagan, ayaw og lingi-lingi. Pero iyang asawa nasayangan man sa mga kabtangan nga ilang nabiling. Paglingi niya nahimo siya nga asin. Ang wala niya natanaw na ni Lot na consequence. Pero paano mo, grabe ka maayo si Abraham kaya before naghihimog sa Ginoo ni-consult ang Ginoo ng Abraham. Ang saman, kung nais, 50 diha, mamataro, 45, naging 40 na. So dako ang pagtuon ni Abraham nga, si Lot na dito, siya ro ka nang napulong, wala yun. Diba, taman siya sa pulo, galing stop siya sa pulo, wala gid siya nilahaw sa 5. Nagtuogin siguro si Abraham nga sa kadugay ni Lot dito na puyo, wala gid siya nakawin or wag siya naka-share dito kay yun ni Abraham nga what if Lord kung 10 dili na ko sunugon ang lugar. Pero wa mo nakita nga 10 ang pulo ka tawo nga holy dito sa Sodom at Gomora. Grabe ka sad no ang life ni Lot. Sa kadugay niya nagstay ato nga lugar. Pati niya yung pamilya wala niya nadala tungod sa iyang decision niya iyang gitrade ayang holiness sa opportunity. Sometimes ingana may ata ngayon kung makita na itong opportunity okay siguro dito ano na ito no basin mauni ng opportunity ngayong ihatag sa ako sa ano mga pamilya naalakaw tatibok pamilya nilo tungod sa decision nga iyang so, wala nga, so dili na to i-value, palabi ang mga kabtangan kaysa godliness. Ayaw i-trade ang inyong pagka-holiness para lang sa mga butang na dili makapahimaya sa Ginoo. No? Kanang sa panahon sa simba, ayaw i-trade ni. Ayaw ni ibaylo. No, ayaw ni ibaylo sa lain ng mga butang. Gawas na lang din kung kanang emergency. Pero kung dili ka na emergency, para lang nasa imuhang pang sandalian nga kalipay, atong tinguhaan mga igsoon nga dili na to i-trade. Dili na to kaya ibaylo. No? Dili na to ibaylo. Kaya wala ta kabalo. Kaya napanuol ka sa kurap na culture. No? Okay naman siguro ni.
Dapat tayo sa ayaw naman na, nga na, base mo, dahil na ako ni. Nga na ba, niya, wala ka balik. So, nagtapos, isunog sa Ginoo ang sudong gumura. Kung silog pa kayo, nabilin. Kung salamat sa Diyos, isilog, isperbilin sa Ginoo. Kung yung pamilya lagi po, nahurot. Hasta ang iyang mga kaptangan. So, nga na, ang pagpili, muna gitawag nga, tawhanon nga pagpili. So, dili na to, ta mo decide, pinagi lang sa itong mga nakita ng mga butang, or mga opportunity nga, ay, kanis, nakita na nato. But, like ni Abraham sa iyang gihimo, balik sa siyang altar, isik sa Ginoo, worship sa Ginoo, surrender niya ang kagalingan. Tama ba ni Lord? Okay ba ni? Mo ba ni dapat nakubuhaton? O si Lot, nagpili siya selfishly and wrongly. Si Abraham, mas nagpili niya ang peace and unity. So, godliness. So, dili na ito iba-ilo. Ang ato ang pagka-mataraw. Kaya gimataraw na tayo sa tuwang buhay ng Diyos. Kung sa itong application na rin, mga igsoon, una, choices reveal our character. Ang ato niya ay pagpili, diha makita kung ni-mature ka spiritually. Kung ni-mature ba kita, or wala. The choice we make reflect our hearts and shape our future. Tinuod kita gina, kung asa ang imuhang kasing-kasing, dito mo pilihan, ba? Asa yung mga customer, dito ko malipay ba? Pero, nag-reveals din na siya, nagpakita din na nangyayari ang klase ng tao ko, maturity ba niya yun? Dili ba din siya total enough nga surrendered sa Ginoo. Total nga kanang na-share ako, na-relasyon sa Ginoo. Yan ato makita ang gustuhan nga, okay. Ngayon pa, ang sa may masakit, correctional ka sa unbeliever o correctional ka sa kapwa mo believer? Isa may na-experience nga gihinan ka nga, di ba, born again ka nga? Ano nga ka? Isa may na-experience. Nakainunom po na kang pastor, Robert, ito yung t-shirt ito sa iya, sa office lang. Nagingnan siya, di ba pastor ka? Nga na lagi ka. Yung ba, mas sakit dahil correctional ka sa unbeliever kaysa believers. No, kapano naman kaniya mo correct, dili man kaniya inon nga na, di ba kuan man ka? Dili ba kayo nga na pag-correct sa believers na kawaman na ito? Pero ang mga unbeliever daw mo correct, harsh. Dili makayanan sa believers. Yan daw, kanay kaila, siningan, isuon niya, nagmagdita ka, pakita niya din mo pagkatao ba? Ingan na yun ka nga, di ba kuan man ka? Diba, sakit kayo daw, mas sakit daw correctional sa mga unbeliever kaysa correctional ka sa believers. So, wala nga, mas makita diha kung unsa nga klase nga tao pinaagi sa tuang pagpili. Unsa ka klase nga mamili, no, sa tuang pagkinabuhi. So, diha makita usab nga ni matured ka spiritually. Sa may ga-desire, matured pa din tayo spirituhanon. Amen? So, Abraham, nagpakita, through sa iyang desisyon, nagpakita sa iyang maturity. Matured din si Abraham ang desisyon. Bisan sa panimalay, kung mag-away mo, may balay din sa immaturity niyo. Katong dugay kayo mga pasaylo. Dugay kayo mong give up, mo release o, sa iluwag mo. Bahala na lang mo diyan, magtulog na lang mo, taman buntag. Basta kadilit mo muna mga pasaylo. Diha niya yung mga igsoon, makita din sa immaturity niyo. Okay, malagsawa, nanatay ka na. No, nanatay ka na basihan. Akan di ba sa duga? Diya parihan mo. Ang nindot mo kayo, magdadali. Sorry ha. Nindot, ni mature na tagsuhan dito. Usa din na kabasihan, nga ni mature na ang ato ang pangalagan o spirituhan ng bahin. Atong tao na dali na mo mangayon kita sa iyo. Easy ra ba? No? Sa dali ra. So, yan makita ang atong maturity. Ikaduha, choose faith over sight and feelings. Isahin niyo ba? Yan naman nato na ibase ang atong mga desisyon. Tungod kay nakita nimo or feeling ako mo ni ang atong gusto.
Para sa mga batanon or sa mga feeling na ko murag siya na ang akong future. Feeling na nalimo. Feeling na ko murag siya gid ang ihatag sa Ginoo sa ako. Kung kailangan mo mi mura og kanang kapaliha, ayan na ito nangyayari no. Pero best appearance na siya nato. So, isip sayo, nindot po siya para sa mga batanon nga nag-seek po or sa mga single nga nag-seek pa o kinsa ilahang nadayunan, nindot po niya pagtulunan. Nindot po siya nga pagtulunan. So, faith trusts God behind what the eyes can see. Mo din siya. So, mo din ang faith. Wala ka nagbase sa feelings ni mo or sa iba na nakita. So, or emotional faith. So, nga na. So Abraham gave up the first choice and still received the bitter blessing. Mas tako pag iyan na dawatan, bisa i-give up niya ang, diba? Lahit ito ka story ni Kuan ni itong anak ni firstborn, no? So kini mas ipili ni Abraham magpakumbaba ako ba sa Ginoo. Kaya ito si Abraham tako ang iyang dawatan pag si Lord na yung pag si Lord na bless sa imuhan soon, mas dako ang panalangin na ihatag sa Ginoo sa inyo. Amen? Isa excited yung makadawat ng mga blessing. I-consider sa natin katong tulong na ipili ni Lord. Then i-consider po natin itong gihimo ni Abraham. Then para kita na ito nga okay. At least makaibalme na sa itong kagalingon na mas priority pa rin sa kuha karoon ng mga kalibutan ng mga butang kaysa godliness. No? So number 3, wrong choice can lead to spiritual disaster. No choice brought him closer to Sodom, closer to destruction. Diba? Kung ano na itabo sa iyaha. So, sa katapusan, I believe, and I pray nga natin na katunan, amen? Sa katapusan, ako istorya, na isang katao natao siya sa China. No? Isa siya ka-gifted nga runner, si Eric Liddell. Kabangin na lang ko yung basa. Eric Liddell, mag-siguro na, no? So, in the 1924 Summer Olympic in Paris, Liddell refused to run in a heats for his favored 100 meter because they were held on a Sunday. Instead, he competed in the 40 meters held on a weekday, a race that he won. Ang istorya ni, kana din si Eric Liddell, isa na siya kaanak sa missionary. Anak na siya sa missionary. Sa kultura niya, kaya usap mo na siya ang iyahag yung niya, kanang mudagan sa 100 meters, mo pinaka kanang abilidad. Wala kay sana katapanahon wala pa kay nakapildi sa iyaha. So, ni-appeal siya ang iyahang parents is taga-scout plan. Siniyadto siya dito para mag-training, mag-eskwela. Unya kaya ang event kay Domingo man. Ang culture magud ni Eric, dili gid siya mudagan basta Domingo. Pero sukuha sa iyang silang sa scout plan nga ni-refuse siya ng mudagan kay sayang ang medal, ang gold, siyempre gold ang sa Olympics, di ba? Sayang daw ang gold. Kaya wala mo kayo makapildi sa iyaha basta sa 100 meters. Ngayang daganon. Kailangan mo na, doon kami kayo na sa iyahang klase nga dinaganon. Wala pa hindi nakapildi sa iyaha na time basta-basta. So nasuko sa iyaha ang iyahang management. Nga nung wala siyang didagan, siyempre, 100, sure na ang gold. Pero ang kuhan din ni Eric Liddell, ang iyaha dahil kultura, ang iyahang kuhan din siyang kagalingon. Basta Domingo, hindi siya mudagan. Pero pisid siya. So na may dagan sa 400, dito siya. So daghan nagkuhan siya, ganun diya mo kan dagan, nga dili mo na nimo abilidad. Nya wala po ka naka-try ana. Wala na yang dipilit. But before siya nibuto daw ang kuhan, before daw nibuto ang kanang gun man gun start. Na ni dool sa iyaha,
o kitagaan siya o papel. Paghatag na sa papel, verse sa Bible, no, sa 2 Samuel. 1 Samuel 2:30. Kasi pwede mapakita niya, ito lang nakbayan. So sa 1 Samuel verse 2-30, ang ingon diya, ang honor sa Ginoo, i-honor usab sa Ginoo. Therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promise that your house and your father's house will minister, but far be it from me. Those who honor me, I will honor, but those who despise me will be destroyed. Mao na ang verse kani sa before siya lidagan, ihatag na sa iya ha. O to siya nakadaog. Ang ano na nga ba? Kung mas piliin mo gid ang gusto, kapag ingon ako kanina nga dili na to i-trade ang ato ang pagkahulinis kaysa ako. Sige, opportunity na magito nga sila mga kuha sa gold. Siyempre, ang taga-scout lang, nangan na gibog makakuha ka gold, di ba? Mga naman nila, mapil ka ang Olympics. Gold, gagawin na buwan nila na to. But, kaya si Eric, kahit mo na siya, kasing-kasing. Mas kipilit niya, mas giuna niya ang Ginoo. Pero wala siya ipasagdan sa Ginoo Igsoon. No? Wala siya ipasagdan. Nidaog, ihapon siya, nakadaog, ihapon siya ugod ng medal. So, mao na nga, kita, ang giban sa Ginoo sa tuwa karon gitudlo sa Ginoo sa tuwa. Mas pilion nga unahon nato siya kaysa mga butang ini nga kalibutan. Amen. Kay once nga unahon nato ang Ginoo, unahon sa kaniya og panalangin. Amen. O mga butang nga gingon pa niya is more than sa imong nakakita nga blessing. Kinsa may nagahuna-huna nga nakakaana nga negosyo karon. Wala man di ba sa una nangandoy ra ka nga mao ni kinsa may nagahuna nga mao nga trabaho imong gusto. Wala kisa may nagaluhuna nga mao na imong naabtan karon, mao na imong naasawa karon, mao na imong nabana karon. Wala may naguna-una. Pero tungod kay mao na best para sa imo. Ha? Amen. Mao na dako nga panalangin nga imong nagawatan karon. Para sa tuwa tanan nga padayon pa sa pagpangalaga, padayon pa nga kinabuhi nga ninguha. So atong tinghuhaon nga mas kunahon na to ato buhi nga Dios kaysa mga butang nga kalibutan. Amen. Praise God. So akong giawag ang tanan nga manindog para sa ato magtapos. Ingon pa din sa kanta no. Kasi pwede ma-view ato ang kanta. Ingon pa sa kanta nga makamtan kuman ang yaman sa mundo. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Matupad ko man pangarap at bithi ng puso ko. Kung ako'y manlalamig sa iyo at malalayo na gusto, ay di ko pa rin. Manungkag pa rin ang puso ko. Bisan ba ako natutanan? Yun pa sa kanta, yun pa sa naghimoy si Pastor Joey ang nagtupo sa liga kanta. Walang gapoy binig ang atong mga naangkon kung malayo sa relasyon sa Ginoo. Sige, ato na yung kantahon na yung song. Hallelujah.
Yes, nakabalo ko, madaghan ka mga pangandoy sa kinabuhi. Nakabalo ko, madaghan kita ang gusto. Mahimuon, dahil kita ang gusto pa ka maabot. Sa mga estudyante, gusto na ito, tanang kurso, itong buwaon. May nangyayana mga kasing-kasing. But, ang Ginoo ay na-remind ka natin tanan. Maangkon man muna. Pero kung mo po na nakahatag sa imo nga, wala ang imong relasyon sa Ginoo. Karon parang daan, quite soon, nag-warning ng Ginoo. Ayaw na lang. Mas maayo pa ito, piliyo na ito, kung sa'yo makalipay sa Ginoo. Kaya kabalo ko ang Ginoo ko yung panalangin with ka natin. Dili ka na wala kahabakak ng ensayo sa Ginoo. Ang mga tao na himong nagmatinag-aanong nga sa iya. Ang Ginoo matinag-aanong sa mga panalangin kanina. Ang Ginoo matinag-aanong sa muhatag kung sa'yo makalipay sa iyang mga anak. Hallelujah. Once again, atong simbahan ng pumuhit ng Jesus. Suko naglalamig sa'yo at malalayo na gusto bigo pa rin, may hungkat pa rin ang puso ko. Yamang inahanap ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoon Jesus. Yamang inahanap ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoon Jesus. ginabalyo na mo ang mga butang kaysa imuhang Diyos. Mas unahan ka na mo sa buntag sa iyo, mas una pa ganang sahay ang mga butang, mga negosyo, trabaho kaysa imuhang. Pero sahay, mag-question po mi nga, pero salamat kayo Ginoo sa karon nga kabuntagon. Imo may gipahinumdum og balik nga bisag maangkon man namo ang mga butang nga among ginapanghandoy. Kung mawala ang among relasyon diya sa imo, wala gyapon. Salamat o Dios nga matag usa ka namo karon imong gitudloan kung sa angay namo buhaton.
Lord, sa kapasayloan. Giangkon man namo Lord nga nasayop mo. Salamat ana Ginoo nga gihimo minimo matahan. Salamat Lord. Mabisat sa mga kasaysayan. Faithful pagyapon ka Ginoo nga ni-bless sa mo. Wala minimo kipasagdan. Usa Lord karon nga kabuntagon na mga pagampo. Nga tudloan mo ang mga kasing-kasing. Nga kung unsa ang among angay tinguhaon, kundi ikaw lamang o Diyos. Ikaw lamang ang tangi na mong hinahangad ninyo sa among mga kasing-kasing sa kinabuhi. May kapalumi o Diyos kung unahon ka na sa pagpili. Ikaw sa Ginoo mo pili ukod sa the best para sa akin. Hallelujah. Ginoo, sa iyong mga katawhan nga ni akaroon naka-receive sa ilang portion. Ako mga pag-ampo Lord na dinit na ito dili tama. Ako mga pag-ampo Lord nga dala-dala na ito sa tibok ng mga kinabuhi. Magkuhaan mo kanunay base ang kinabuhi ni Abraham kung dilo. Salamat Ginoo. Napadayon ka na pahinumdum sa mata ko sa kanila. Kung saan ang imuhang mga pangandoy Ginoo sa imong mga katawhan ka. I pray o Diyos, ikaw magahubong niini. Ikaw magahatag ani Ginoo sa tamang panahon. Nagtuo mi o Diyos, nga daghan kayo ang mga panalangin giandam sa imong mga katawhan. Sa karon nga kabuntagon, among ginadeklara kanunay Ginoo, ang imong pagagamhanan nga Dios nga wala nagpasagad kanamo, ang imong pagagamhanan nga Dios way kanunay naga-provide sa tanan ng mga panginahanglan sa mga adlaw. Kanunay ka nagaprotek kanamo, kanunay ka nagagiya kanamo, kanunay ka nagahatag ug maayo nga kinabuhi sa amin. Salamat sa pagtudlo Ginoo sa dalan nga tulni, sa dalan nga matarong, sa dalan nga di mo imong gusto mapagian sa mo. Nagtuo o Diyos nga karon ng kabuntagon, wala na sayang ang imong mensahe. Sa Lord, ang imong mga katawhan nga naya karon, I pray o Diyos nga mo increase ang ilang pagtuo nga lahat ng kanina. Ginoo, dahil ka na akong ipasinunggan ang ilang kabuntagon, ako kang ipasalamatan sa mga katubagan sa mga pag-ampo. Salamat o Diyos sa imong goodness and sa imong presence, Lord, nga nag-iuban ka na ako karon. To God be all the glory, in Jesus' name.